Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na, na allegations. Grabe, tumitik si madam. Ang laki mata. Kasi sinasabi nung reporter, kayo lang naman nagsasabi impeachment. Sino taga-inquirer dito? Oh, yan, yari ka. Sino taga-inquirer dito? Sino? Why, ma'am? Wala dito? Titigan eh. Wala umimik. So last year, di ba lumabas na yung interview ni... Tingnan mo ha, noong una walang sumagot na taga-inquirer. Okay? Sino taga-inquirer dito? Walang sumagot. Tapos pinaliwanag niya, di ba nag-interview na kayo last time? May in-interview kayo na isang kongresista na sinabi, papa-impeach. Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Oh, di ba? Tapos tingnan nyo, may magsasalita from inquirer. Biglang nawala yung takot niya. Ay, akala ko sisisihin ako. Ay, akala ko babanatan ako ni madam. Ako na yun. Ako na ang taga-inquirer. Last year pa yun, ma'am. Ma'am, I'm from Inquirer. Pero Ayan o. Ba't bigla ka ngayon nagsalita? Kanina ayaw mo magsalita. Nung alam mong hindi ka sinisisi, bigla ka nagsalita. din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved yung leadership. Sabi niya po, hindi raw involved yung leadership dun sa... Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagde-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives. Ang galing! Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga Kasi sinasabi nito, parang sinasabi niya, yung impeachment, so yung impeachment pa hindi naman daw involved ang leadership, sila Romualdez, kung sino. Hindi naman talaga kailangan eh. Para i-impeach mo ang isang tao, manggagaling yung impeachment sa mga members of the House of Representatives. Hindi yung speaker. Ang pangit naman nun, speaker magpapa-impeach sa vice president, di obvious na obvious. Gagamit siya ngayon ng members, which is alam natin na ginagamit ngayon ng leadership ng Kamara ay itong mga makakaliwa. Sila ang ginagamit ngayon, pinahihintulutan silang gumalaw ng malaya. Hindi ko alam kung may kasunduan sila na, sige, banata nyo yung kalaban, mga Duterte, basta kami, huwag nyo kaming pakikialaman. Hindi, malay natin may ganong klaseng deal. Hindi natin alam, di ba? O wag nyo sisilipin yung corruption within. Yung corruption dun sa labas, silipin nyo, wala kaming problema. Basta within, tayo, magkakakuntsaba tayo. Maaring ganun ang deal. Hindi ko sinasabing ganun talaga nangyari, pero maaring ganun ang deal. Makikita nyo na lang eh. Kayo, ano ang opinion ninyo? Sa tingin nyo, ganun ba yung deal? Na, oo, sige, okay na yan. Banata nyo ng banata ng kalaban. Basta yung atin, yung binubulsa natin, walang babanat. Huwag nyo silipin. Basta kayo, busog din kayo. Busog din kami, lahat tayo busog. Maglakihan tayo, magtabaan tayo. Busog-busog tayo. Basta yung mga kalaban lang. Pero isa lang kondisyon. Puruhan nyo si Madam. Puruhan nyo si VP Sara Duterte. Kayo na rin magpa-impeach. Pwede kasing ganun eh. Gagamit sa kalaban. Tapos, para kunwari, ano yan? Ganito. O, diba?